Muling isinabuhay sa iba't ibang lugar sa bansa ngayong Easter Sunday ang salubong o ang pagkikita ng Maria at ang muling nabuhay na si Jesucristo. Nakatutok si JP Soriano. Kasunod ng taimtim na misa para sa Easter Vigil sa International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage o Antipolo Cathedral kagabi, masayang nagbatian ang mga nagsimba na karamihan ay puno ng pasasalamat sa biyaya ng Diyos. Nagsaboy rin ng rose petals ang mga sakristan pagkatapos ng misa. Tandaan po natin, mas malaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ipinagdiwang ng mga deboto ang salubong o ang pagsasadula ng muling pagkikita ni Maria at ang nabuhay muling si Jesucristo sa Sacred Heart Parish sa Quezon City kaninang umaga. Masaya rin ang naging pagdiriwang ng salubong sa Quiapo Church sa Maynila. Sa dami ng dumalo sa misa ng Easter Sunday, sa Plaza Miranda na nanatili ang ibang di na nakapasok sa simbahan. Mga kandila naman ang naging tanglaw sa madilim na Easter Sunday Vigil sa Manila Cathedral kagabi sa pangunguna ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula. Inabangan din ang prosesyon at salubong sa Ibaan, Batangas. Sunod-sunod din ang misa sa Dagupan, Pangasinan. Sa Cebu City, may pagsasadula rin ng pagkabuhay ni Jesus. Nangibabaw naman ang tinig ng mga batang gumanap na anghel sa pagdiriwang ng salubong sa Davao City. Libo-libong deboto rin ang dumalo sa misa sa Zamboanga City. Ipinagdiwang din ang salubong at Easter Sunday Mass sa iba't ibang simbahan sa Batangas, Ilocos Norte, Quezon at Camarines Sur. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mas marami Pilipino ang nagsabing hindi dapat baguhin ang saligang batas ngayon base sa pinakabagong survey ng Pulse Asia. 88% ng mga sinurvey ang tutol sa charter change o CHA ngayon. 8% ang pabor, habang 4% ang nagsabing hindi nila alam. At nang tanungin kung kailan dapat baguhin ang konstitusyon, 74% ang naniniwalang hindi dapat ito gawin ngayon o kahit kailan. 6% ang pabor na gawin ito ng kasalukuyang administrasyon, 8% ang nagsabi na sa susunod na lamang. Ginawa po ang survey sa 1,200 respondents noong March 6 hanggang March 10 kung kailan inaprubahan ng Kamara ang Resolution of Both Houses or RBH 7 na aamyenda sa economic provisions ng saligang batas. May margin of error ito na plus-minus 2.8%. Ngayong Easter Sunday, nag-enjoy ang mga bumisita sa Malabon Zoo dahil sa Easter egg hunt. Ayon sa founder ng zoo, tradisyon nila ito dahil sumisimbolo ang mga itlog sa panibagong buhay. Ibinid rin ng zoo ang dalawa nagagandahang Angora rabbits na sina Swift at Taylor. But wait, there's more. Nakabanding din ng mga bata ay iba pa mga hayop sa zoo. Matinding init na naman ang nararanasan ng ilang lugar sa bansa ngayong araw. Batay sa datos ng Pag-asa, umabot sa dangerous level ang heat index o damang init sa Katarman, Northern Samar, kung saan 45 degrees Celsius ang naramdaman. Sinundan po yan ng 44 degrees Celsius sa Apari, Cagayan, gayon din sa Pili, Camarines Sur. 43 degrees Celsius naman ang naranasan sa Zamboanga City, Zamboanga del Sur, habang 42 degrees Celsius sa Daet, Camarines Norte. Sa gitna ng mainit na panahon, posible pa rin umulan sa ilang bahagi ng bansa bukas dahil sa easterlies at localized thunderstorms. At hindi po inaalis ang posibilidad ng pag-ulan sa Luzon. Asahan din ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao gaya sa Zamboanga Peninsula at Cagayan de Oro bukas ng umaga. Posible rin ang pag-ulan bukas sa Metro Manila. Narito ang iba pang balitang tinutukan ng 24 Oras Weekend. 3 Chinong blacklisted ng Bureau of Immigration na nagtangkang umalis ng Pilipinas pa Hong Kong, inaresto sa NAIA. Change of command sa Philippine National Police para sa pagretiro ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. nakatakda bukas April 1. July 17, ipinroklama ni Pangulong Bongbong Marcos bilang National Cardiopulmonary Resuscitation Day. At Agriculture Department bumuo ng 3 team para sa mga proyektong magpapalago sa produksyon ng pagkain sa bansa.